Koreana, kapartner ang time. New Best Ever Sunsilk at New Pan Palpate. Ano ba may paglilingkod ko? Naiso sana namin kayo imbitahan sa presinto para sagutin ang reklamong sinampa sa inyo ni Nerissa. Anong reklamo? Paniwalang-paniwala si Nerissa na si Changhe ang nag-utos sa akin. Wala kayong karapatan para hulingin ang lolo ko. At ikaw, wala kang utang na loob. Wala kang kwentang apo. I've already coordinated with the police. Naglabas na po sila ng sketch yung suspect based on my description. Wala ba tayong paraan para malinis ang pangalan ko, Joshua? Meron pa sana akong ipakikiusap sa iyo. Kahit alam kong masama ang loob mo sa apo ko, paminsan-minsan dalawin mo siya para mabalitaan mo naman ako. Ayaw ka nang makita ni Lolo. Kaya dapat umalis ka na dito. Umalis ka na! You know what, Papa? I have an idea. Para maturuan ng leksyon yung sa Jenna. Para magtanda. Ano yung Violeta? Siguro it's time na palitan mo na rin ang tagapagmana mo. Baka naman nakakalimutan mo, Josefina. Kung talagang mahal mo si Jenna, hindi mo siya ipagkakait na makita ang lolo niya. Ah! Para maging masaya na ang buhay mo, aalis na lang ako. Mabuti naman, Josefina. 할아버지, 안녕하세요. Yes, Joshua. Well, 할아버지, I just came from the police station. Hanggang ngayon, hindi pa rin nahuhuli ang suspect na gustong pumatay kay Tita Nerissa. I see. Sit down. Alam mo, Joshua, hindi na ako masyadong interesado sa kasong iyan. Kahit siguro malinis pa ang pangalan ko, hindi na mabalik si Jenny. Kaya kailangan tanggapin mo na yon. Kaya dapat siguro, palisin ko na rin siya sa mana. 할아버지, pero bakit? At kanino mo inilipat ang mana? Anak, anong ginagawa mo dyan? Nakahain na yung pagkain sa baba. Nagluto ako ng masarap na almusal natin. Wala ko akong gana, Inay. Ganun ba? Gusto mo ba kumain tayo dun sa labas? Tapos mamasyal na rin tayo. Manood din kaya tayo ng sine. Alam ko, nagtatampo ka sa akin dahil sa nagawa ko kay Josefina. Anak, pasensya ka na. Nabigla lang kasi ako eh. Kaya ako nagawa yon dahil sa selos. Nay, hindi niyo naman ako kailangan magselos eh. Pareho lang naman ang pagtingin ko sa inyong dalawa. Oh, Josefina. Ano nangyari sa'yo? Mukhang nag-alsabalutan ka. Umalis na po kasi ako kay Nerissa. At hindi po kami magkasundong dalawa eh. Sir Changhe, pwede po ba akong bumalik dito? Magsisilbihan ko po kayo kapalit ng pagtira ko. Wala na lang po kasi akong ibang mapuntahan eh. Wala naman po akong pamilya. Josefina, hindi mo kailangan manilbihan sa akin.
bukas ang pamamahay ko sa iyo sa lahat ng oras. Huwag ka na umiyak. Maraming salamat. Ipahatid na kita sa bahay. Joshua, Po, would you tell my driver to take Josefina home? sige po, Karabachi. Salamat po, sir. Pantay lang ba, anak? Pantay lang ba yung nakikita kong mas malapit ang loob mo sa kanya kaysa sa akin? Parehas lang ba yung mas nagsasabi ka ng problema sa kanya kaysa sa akin? Alam mo, tuwing nakikita ko kayong magkasama ni Josefina, parang kinukurot yung puso ko. Alam mo ba kung gaano kasakit yun sa isang ina? Na makita umiiyak yung anak niya sa iba. Na dapat ako yung nag-aamo sa kanya. Nay, pasensya na ho kayo. Hindi ko ho alam. Oo, maramot ako, anak. Maramot ako dahil hindi mo naman ako masisisi. Pinasasabigan ko yung pagmamahal mo, anak ko. Kaya sana bigyan mo lang ako ng pagkakataon na mahalin ka ng solo. Anak, yung ako lang. Walang kahati. Anong ginagawa mo? Bakit ka nandito? Kayo rin, nagbalik dito? Ikaw ang tinatanong ko. Bakit wala ka dun sa alaga mo? At huwag mong questionin ang presence ko dito dahil may karapatan ako sa bahay na to. May karapatan din si Josefina sa pamamahay ko. Papa, ikaw lang naman ang iniisip ko. Kagaya ni Jenna, baka pumulot ka na naman ng bato na ipupukol sa ulo mo. Let me refresh your memory, Violeta. Baka meron ka ng selective amnesia. Nakalimutan mo na ba na pinulot din lang kita one rainy night na parang basang sisiw na lulugo-lugo? Remember?